Magandang gabi, Boss Pao. Ako po si Ernesto. Isa akong manlalakbay na mahilig magpunta sa iba't ibang bayan dito sa Pilipinas upang maranasan ang kultura, tanawin, at kasaysayan. Ngunit minsan, sa likod ng kagandahan ng isang lugar, may mga aninong hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. At ngayong gabi, Boss Pao, isang karanasan ang aking ibabahagi. Isang kwento ng hilakbot na aking naranasan mismo sa Baguio City, ang tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Madalas kilala ang Baguio sa malamig nitong klima, sa Burnham Park, Mines View, at sa Session Road na laging puno ng ilaw at tao. Ngunit sa likod ng kasiglahan ng lungsod na ito, may mga lugar na hindi basta dinarayo. Isa na rito ang isang lumang gusali na kilala ng marami, ang dating Diplomat Hotel sa Dominican Hill. Ngunit hindi doon nagsimula ang aking kwento. Noong 2019 ay buwan ng Oktubre, napadpad ako sa Baguio upang magbakasyon. Maaga akong biyahe mula Maynila at dumating sa lungsod bandang tanghali. Maghapon akong namasyal sa mga paboritong destinasyon ng mga turista. Ngunit pagsapit ng gabi, nagpasya akong humanap ng kakaibang lugar. Isang tahimik at hindi karaniwang pinupuntahan. May nakapagsabi sa akin na bukod sa Diplomat, may isa pang gusali sa Barangay Salud Mitra, isang lumang ospital na iniwan mula pa noong dekada 80. Ang ospital na iyon, Boss Pao, ay ayon sa mga lokal, ay dating pribadong pagamutan. Ngunit nang tumama ang malakas na lindol noong 1990 sa Luzon, isa ito sa matinding na pinsala. Maraming pasyente ang hindi nakaligtas at mula noon, hindi na ito muling binuksan. Ang gusali ay naiwan na tila kabaong na nakatayo. May mga bintanang walang salamin, mga pader na kupas, at mga lumang kagamitan na naiwan kung saan-saan. Nang gabi ring iyon, Boss Pao, naglakas loob akong puntahan ang lugar. Mula Session Road, sumakay ako ng taxi at pinababa sa malapit na kanto. Doon pa lang, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Walang katao-tao, Boss Pao, at tanging mga ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag. Sa unahan, sa ilalim ng maputlang buwan, tanaw ko ang anino ng ospital. Malaki, tahimik, at nakamamatay ang katahimikan. Habang papalapit ako, naririnig ko ang sariling mga yabag na umaalingaw-ngaw sa sementadong kalsada. Sa bawat hakbang ko, Boss Pao, tila may sumasabay na yabag mula sa loob. Ang mga pader ay nababalutan ng lumot at ang mga pintuan ay nakabukas ng bahagya. Waring inaanyayahan ang sino mang maparaan, kaya pumasok ako. Sa loob nito, Boss Pao, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at kalawang. Ang sahig ay puno ng debris at sirang gamit medikal. Mga lumang IV stand, mga sirang kama, at ilang bote ng gamot na natabunan ng dumi. Habang nililibot ko ang pasilyo, ramdam ko ang kakaibang lamig. Lamig na hindi dulot ng klima ng Baguio, kundi tila
nanggagaling sa mismong mga pader. Pagdating ko sa dating emergency room, nakakita ako ng mga marka sa pader, mga krus na gawa sa uling at ilang pangalan na isinulat gamit ang tila dugo o pintura. Habang pinagmamasdan ko iyon, Boss Pao, biglang bumigat ang hangin. Nakaramdam ako ng pagkirot sa batok at ang buhok ko sa braso ay nagsitayuan. Mula sa malayo, sa dulo ng pasilyo, ay may aninong mabilis na dumaan. Isang anyong hindi ko maaninag. Kulay itim lamang, mabilis at walang tunog. Nagpatuloy ako, Boss Pao. Pinilit kong maging matatag. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Dito, Boss Pao, ay mas ramdam ko ang presensya ng mga hindi nakikitang nilalang. Ang mga pinto ng mga kwarto ay nakabukas lahat. At bawat isa ay may naiwan pang kama at lumang kortina. Ngunit sa bawat paglingon ko, wari ay may matang nakasilip mula sa mga anino. Ang hangin ay tila bumubulong, mahihinang tinig na nagmumula sa pader. Paulit-ulit iyon, Boss Pao, parang mga dasal ng mga nawawalang kaluluwa. Doon ko narinig ang isang malakas na kalabog mula sa ikatlong palapag. Bagamat natatakot na ako, umakyat pa rin ako. At sa bawat baitang ng hagdan, ramdam kong may nakasunod. Hindi ko iyon makita, ngunit dama ko ang malamig na hininga sa aking batok. Pagdating ko sa itaas, tumambad sa akin ang isang lumang operating room. Nandoon pa ang operating table, kalawangin na, at ang mga ilaw na nakabitin sa kisame ay nakasindi pa ng mahina, kumikislap-kislap. Sa sahig, Boss Pao, ay may bakas ng mga mantsa, kulay kayumanggi, parang dugo na natuyo na sa tagal ng panahon. Habang nakatitig ako, bigla kong naramdaman ang matinding hilakbot. Sa gilid ng aking paningin, may isang figura ng babaeng nakaputi, nakaupo sa sulok, nakayuko at hindi kumikilos. Ang kanyang buhok, Boss Pao, ay mahaba at nakatakip sa kanyang muka. Hindi ko siya nilapitan, ngunit sa isang iglap, Boss Pao, ay nawala siya. Para bang hindi siya kailanman nandoon. Ang ilaw sa kisame ay biglang namatay at iniwan akong nakalubog sa dilim. Sa katahimikan, Boss Pao, narinig ko ang mararahas na yabag. Parang dose-dose ng paa ang tumatakbo sa paligid, paikot sa akin. Ngunit wala akong nakikitang kahit sino. Agad akong bumaba, halos madapa sa pagmamadali. Ngunit bago ako makalabas, narinig ko ang tinig ng mga batang umiiyak, nagmumula sa bawat kwartong nadaraanan ko. Ang iyak ay sabay-sabay, mabigat at puno ng dalamhati. At sa huling silid, bago ang pinto palabas, tumambad sa akin, Boss Pao, ang isang lumang crib. May duyan ng sanggol na gumagalaw mag-isa. Walang laman, ngunit parang may dumuduyan. Lumabas akong nanginginig, Boss Pao. Halos mawala ng hininga. Pagtingin ko sa gusali mula sa labas, nakita kong
May mga muka na nakasilip sa mga bintana. Mga mata na walang puti. Puro itim. Lahat ng iyon, Boss Pao, ay nakatingin direkta sa akin. Hanggang ngayon, sa tuwing babalik ako sa Baguio, iniiwasan ko na ang lugar na iyon. Ang alaala ng lumang ospital ay nananatiling nakaukit sa aking isipan. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga multo sa Baguio. Ang sa Teachers Camp, sa Diplomat Hotel, at maging sa Loacan Road, kung saan may babaeng nakaputi na laging nagpapakita sa mga driver. Ngunit para sa akin, ang ospital na iyon ang pinakamatinding ebidensya na ang lungsod ay hindi lamang basta paraiso ng mga turista, kundi tirahan din ng mga kaluluwang hindi na nakatawid. At ngayong gabi, Boss Pao, ibinabahagi ko ito sa inyo upang ipaalala na hindi lahat ng lugar sa ating bansa ay dapat pasukin, sapagkat may mga pintuang kapag iyong binuksan ay hindi mo na muling maisasara.